Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, magnobyo sina Venus at Doy. Pero minsan ay nakalimot at nagbunga ang nangyari sa kanila. Kaya sinabi ni Mang Claro na kailangan na panagutan ni Doy ang nasirang dangal ng anak. Tinawagan ni Ryan si Jessa na kaibigan nila ni Venus at inimbita sila para sa kaarawan nito. Pero sila lang tatlo ang nagdiwang. Kahit may problema si Venus, pinagbigyan ang kahilingan ng dalawa niyang kaibigan. Nahalata ni Venus na kursunada siya ni Ryan. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sakit ng Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love each moment of my life. The memories shared together kept that love. Punta ka sa Canada, bro? Ganyan ang plano ko, bro. At sana matupad ang pangarap ko na makarating doon. Good luck, bro. Salamat, bro. O sige, yan lang. Bye. Bye. Makakalayo si Doy. Pero bakit? Iiwan niya si Venus? Alam kaya ni Venus ang planong ito ni Doy? Kumusta ang karawan ni Ryan, anak? Happy si Ryan, Papa. Pero, lukong-luko si Ryan na yun. Oh, bakit? Ang alam niya siguro, hindi ko napansin at naintindihan ang plano niya. Plano? May plano siyang masama sa'yo? Hindi, Papa. Kahit si Jessa, nakahalata. Oh, ano naman yun? May pagkagusto sa akin si Ryan. Ano? Opo, Papa. Halatang halata. Pero no way. Dahil mahal ko si Doy at naglilihi na ako sa magiging anak namin. At si Doy, ano bang usapan ninyo? Tuloy ba ang pagkikita ninyo sa linggo? Ayun naman ang sabi niya. Oh, huwag magkakamali ang lokong yun. At ako ang makakalaban niya. Papa? Kahit sinisisi kita dahil nagtiwala ka sa kanya. At ibinigay mo ang lahat kahit hindi pa kayo kasal.
Papa, Pero nandyan na yan. Ano pa nga ba? Kahit ano pa ang gawin ko sa'yo, hindi na maibabalik pa. Kailangan nang harapin ang lahat. Lutasin ang dapat lutasin. At dapat pakasalan ka niya. Iha, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. hindi pa ako makatulog, Papa, dahil excited ako sa pagkikita namin ni Doy bukas. Ay oo nga pala. Linggo pala bukas. Ano kaya ang reaksyon niya kung sabihin ko sa kanya na buntis na ako? Siyempre, siguro masaya siya, Iha, dahil magiging ama na siya. Sana nga po, ganyan. Wala namang dahilan para talikuran kanya dahil magkasintahan naman kayo. Opo, Papa. Matagal na kaming magnobyo. Kaya walang dahilan para talikuran kanya. Paano kung hindi pa niya ako pakakasalan, Papa? Hindi pwede. Ano ang gusto niya? Manganganak kang dalaga? Sa bagay, malayo siguro ang gawin niyang ganyan. Alam ko, nararamdaman ko na mahal niya ako. Oh, ano ang pakiramdam mo, Gisa? Sa ano? Ang kaibigan mo? Kung sakali na manligaw ako sa kanya. May nobyo na si Venus. Si Doy. Pero hindi pa naman sila kasal. Ano? Talagang na-inlove ka sa kaibigan ko, ha, Ryan? Talaga. Pero hindi ako basta susuko hanggat hindi pa sila nagpapakasal ng nobyo niya. Pambihira naman yung pagmamahal mo. Maswerte naman si Venus. Noon pa man ay minahal ko na siya. Pero pinigilan ko ang nararamdaman ko dahil hindi pa ako nakahanda noon. Pero ang masama, may nauna na sa kanya. Hindi pa masabi na taken na si Venus. Dahil hindi pa nag-asawa si Venus o kaya hindi pa nagpakasal. Ano? Hanggat hindi pa nagpakasal si Venus, marami pang posible na mangyari. Girl, I need you. I need your love. Hello, Doy. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang tulog mo, sweetheart. Hindi kasi ako makatulog, kaya tinawagan kita. Kahit nga ako, hindi pa ako makakatulog. Talagang iniisip kita. Ano? Bakit naman? Ano bang dahilan? Bakit hindi ka na matulog? Dahil hindi ka maalis dito sa isipan ko. Kaya ang hirap kong kunin ang tulog ko. Pareho pala tayo. Kahit ako, ikaw ang nasa isip ko. Pero sandali, ano bang sinabi mo na importante na sasabihin mo sa akin? Sinabi ko naman na personal kong sasabihin sa'yo. Ganon din yan. Kahit dito sa cellphone. Ay, okay lang naman sa akin. Maintindihan ko. Mas mabuti kung magkaharap tayo. Saka ko sasabihin sa'yo ang lahat. Baka yan na rin ang hindi ko pakatulugan. At parang may pasasabugin kang granada na pwede akong magulat bukas. Ano? Masyado ka naman.
Parang may mabigat akong kasalanan. Wala, hindi naman ganon. Pero sigurado kong magugulat ka kung sabihin ko bukas. Ano? Pero hindi ko alam kung magiging masaya ka o hindi. Ha? O sige, matulog na tayo. Basta bukas malalaman mo kung ano yung sinasabi ko. Oo, sige na nga. Kailangan ko nang makatulog para hindi ako mapuyat. Dahil may pasok pa ako bukas. Ay, oo nga, ako rin. Baka antukin ako sa opisina bukas. O, sige na. Good night. Love you. Bye. Love you too. Bye. Bakit kaya? Hindi ako makatulog. Hindi maalis-alis sa isipan ko yung pag-uusapan namin ni Doy bukas. Ano kayang reaksyon na kung malaman niyang naglilihi na ako at siya ang ama? Si Doy ang dumating na yan. Ano kayang sasabihin at maaga siyang pumunta dito? Good morning, Jessa. Good morning to, Doy. Ngayon ka lang pumunta ng maaga dito Dumaan lang ako dahil may gusto akong tanungin sa iyo. O ano yun? Parang masyadong importante kaya maaga ka. Kulang na lang, nagmamadaling araw ka Ano kasi, nung nagkasama ba kayo ni Venus, wala ba siyang sinabi sa iyo tungkol sa akin? Ha? Wala naman. Bakit ba? At saka, ano ba yun? May importante daw siyang sasabihin sa akin, kaya makikipagkita ako sa kanya ngayon. Pero, hindi naman niya sinabi sa akin kung ano yun. Ano kaya ang sasabihin niya? Wala naman siyang nasabi sa akin. Magkasama kami nang umuwi noong hapon mula sa opisina. Hindi ko nga rin alam eh. Ang alam ko, alam mo. Kaya duman ako dito para magtanong. Ay, sorry, Doy, Wala siyang nasabi sa akin. Hindi bale. Magkikita naman kami. Kung ano man yun, siguro hindi naman masama o kaya hindi makakasira sa aming relasyon. Jessa, sabihin mo sa kaibigan mo. Kung gusto niya, ay mag-outing tayo. Ano? Saan? Doon sa isang kabubukas na magandang pasyalan dito sa lugar natin. Sige, sasabihin ko sa kanya. Kung gusto niya. Gusto niya. Dahil wala naman kayong pasok, di ba? Kasi linggo. O kaya, wala kayong pasok, ang sabi ko. Sasabihin ko kay Venus. Kung gusto niya. Sabihin mo Hindi natin alam kung gusto niya o hindi. Basta sabihin mo. Kung ako, walang problema. Naglaba na ako ng damit at uniforme ko nung Sabado ng gabi. Sabihin mo kay Venus na pupunta tayo. Gusto ko siyang makita. Paano kung ayaw niya? Pwede naman tayo na lang. Ano? Ay, loko. Basta sabihin mo, gawin mo ang lahat. Para makumbinsi mo. Para makapasyal naman tayong tatlo. Sige, hayaan mo at sabihin ko sa kanya. At baka sakali na gusto niya. Kahit nga ako, gusto ko rin makapaglakwat siya. Girl, I need you. I need your love. Ano? Tuloy ba ang pagkikita ninyo ni Doy, Iha? Opo, Papa. Hindi pwede na hindi kami magkita ngayon. Kailangan na mag-usap kayo.
At gusto ko, bago mahalata ang tiyan mo, ay makasal na kayo. Opo, Papa. Ayoko namang lumaki ang tiyan ko na hindi pa kami kasal. Ay, kung bakit ba naman pumayag ka na may mangyari sa inyo na hindi pa kayo kasal? Huwag na po sana nating balikan yon. Naipaliwanag ko naman sa inyo ang dalilan. O sige, sige. Oo na. At sana nga, huwag na ninyo akong sisihin. Isa pa, magkasintahan naman kami ni Doy. Hi, sweetheart. Ikaw naman, may pakiskis ka pa dyan paglapit mo. Kasi namiss kita. Loko ka, no? Yan ang alam mo. O sige, umupo ka na para makapag-usap na tayo. Sandali at mag-order muna ako. O sige, wag mong damihan dahil hindi ako makakain. Oh, imposible na konti lang ang kakainin mo kung paborito mo ang orderin ko. Hindi ko nga gusto yung paborito ko noon na ulamin. Ayoko na noon. Ha? Eh, bakit? Anong dahilan? Ay, hindi na yun ang pag-usapan natin. Oh, ano bang orderin ko na gusto mo? O sige, ikaw nang pumili. Ikaw na. Kahit na ano dyan. Ay, basta huwag na lang yung alam mo na gusto ko. Ibahin mo. Eh, bakit ayaw mo? Basta, sinabi ko nang hindi. Sige na. Oh, ayan. Nagri-ring ng cellphone ni Venus. Hello, Jessa. Bakit ka tumawag? May importante akong sasabihin sa'yo. Nandito kami ni Doy sa isang restaurant. Hinihintay lang namin ang order. Ay nako, sana all. May date ka pala. May importante akong sasabihin sa kanya. Ganun ba? Sige, sorry ha. Sige, tawagan kita mamaya. Sige na. Enjoy. Bye. Nag-date sila ni Doy. Ay kung ganun, naku, wala. Wala ng pag-asa si Ryan. Kaya lang, siya ang gusto ko para sa kaibigan ko. Hindi ko gusto si Doy dahil may pagkamayabang. Akala ko nag-uusap kayong dalawa. Nasa restaurant sila ni Doy. May date sila. Ano? Hindi bale. Kahit na sa susunod na linggo. Kung ano ang masasabi mo. O sige na, una. Hindi naman niya gusto ang ura-uradang lakad. Hindi bali, sabihin mo lang sa kanya. Kahit bukas kung nandun na kayo sa opisina nyo. Oo na, sige. Pero sinabi niya naman natatawag sa akin. Di, hintayin ko na lang. O sige, ikaw nang bahala yan. Yan lang. Salamat. Bye. Ang sarap naman ng bagong putahe nila, sweetheart. O sige, kumain ka na. Kumain ka lang. Ubusin mo lahat yung in-order mo kung kaya mo. Ano? Hindi ka kakain? Hindi mo ginagalaw ang nasa pinggan mo? Wala akong ganang kumain. Bakit naman? Sinabi ko na hindi ako gutom. Parang wala ako sa mood na kumain. Bakit? Masama ba ang iyong pakiramdam? Ayun ang gusto kong sabihin sa iyo. Ano? Bakit ba? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Pero ano? dahil naglilihi na ako at ikaw ang ama. Ano? Oo. Magiging isa ka ng ama. Kaya huwag ka nang tumuloy sa pag-a-abroad. Ano? Hindi pwede. At bakit
Hindi pwede. Dahil importante ang trabaho ko. Mas importante ang trabaho mo kaysa sa akin ng magiging anak natin. Venus, Marami ka nang naipundar, di ba? At may ipon ka na rin sa bangko. At dapat ang pagpapakasal natin ang una mong asikasuhin. sorry Venus. Oh? Ayaw ko pang mag-asawa. Ano? Marami pa akong gustong gawin habang binata pa ako. Paano? Paano itong dinadala ko? Paano itong magiging anak natin? Di isilang mo. Hindi. Hindi gusto ni Papa na ganyan ang mangyari na manganganak akong dalaga. Kaya kailangan, bago lumaki ang tiyan ko, magpakasal na tayo. Ikinalulungkot ko. Pero kung ano ang binitawan kong salita, yun ang masusunod. Kung ganun, hindi mo ako pakakasalan? Wala akong sinabi na di kita gustong pakasalan. Pero hintayin mo. Nakusang loob na magpakasal ako sa'yo. Walang hiya! Sinampal mo ako? Ang akala ko matapang kang humarap sa tungkulin mo sa akin. Pero hindi naman pala! Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Lethia Stodilio Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.